Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rochelle Anbuatan at sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang pagtuturo at pagtataya na kaugnay ang makrong kasanayan na pagbasa. Ang pagbasa ay isa sa pinakamahalagang kasanayan sa wika, sapagkat sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng kaalaman, karunungan at pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Ngunit, bilang guro o tagapagdaloy ng pagkatuto, mahalagang malaman natin kung paano epektibong ituro at sukatin ang kasanayang ito. Ang pagtuturo ng pagbasa ay hindi lang simpleng pagtuturo kung paano bumasa ng mga salita. Ito ay ang pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral na umunawa, magsuri at magpahalaga sa mga tekstong kanilang binasa. Sa pagtuturo ng pagbasa, mahalaga ang paggamit ng iba't ibang estratehiya upang maging aktibo ang mga mag-aaral. Ilan sa mga ito ay una ay ang pre-reading activities. Ito ay ang mga paghahanda sa paksa, pagpapakilala ng mga salita, o pagbibigay ng tanong sa mga mag-aaral bago magbasa. Ang pangalawa ay ang while reading activities. Ito ay ang pag-unawa sa nilalaman, paghahanap ng pangunahing ideya at pagbuo ng hinuna habang nagbabasa. Ang pangatlo naman ay ang post-reading activities. Ito ay ang mga talakayan, pagbubuod o paggawa ng reaksyon pagkatapos magbasa. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga mag-aaral hindi lang na makilala ang mga salita, kundi maunawaan ang kahulugan at mensahe ng binabasa. Ang pagtataya sa pagbasa ay tumutukoy sa pagsukat kung gaano kalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang binasa. Hindi ito dapat nakatuon lamang sa kung nakabasa ba sila ng tama, kundi sa kung naunawaan ba nila ang nilalaman ng kanilang binabasa. Narito ang ilang mga halimbawa ng pagtataya. Una, sa formative assessment. Dito, maaaring ang guro ay magbigay ng mga pagtataya o paggawa ng graphic organizer sa mga mag-aaral para malaman niya kung may natutunan or may natutuhan ba ang mga mag-aaral sa kanilang binasa. Ang pangalawa naman ay sa summative assessment. Dito ay maaaring ang guro ay magbigay ng pagpapagawa ng buod, sanaysay o refleksyon tungkol sa binasa ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng pagtatayang ito, nakikita ng guro kung epektibo ba ang kanyang pagtuturo at kung saan pa ang kailangang tulungan o kung saan pa kailangan tulungan ang mga mag-aaral. Magkaugnay ang pagtuturo at pagtataya dahil ang pagtuturo ay ang proseso ng paghubog ng mga kakayahan ng mga mag-aaral, habang ang pagtataya naman ay ang proseso ng pag-alam kung gaano na ito umunlad. Kung mahusay ang pagtuturo, magiging maganda ang resulta ng pagtataya. At kung malinaw ang pagtataya, mas mapapabuti pa ang paraan ng pagtuturo. Sa kabuuan, ang pagtuturo at pagtataya sa pagbasa ay parehong mahalaga upang mapaunlad ang pag-unawa at pagmamahal ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Bilang guro, tungkulin nating gawing makabuluhan at kawili-wili ang karanasan ng pagbasa. Hindi lamang bilang akademikong gawain, kundi bilang daan sa mas malalim na pagkatuto. Ako po si Rochelle Anbuatan at maraming salamat sa inyong pakikinig.